Sadyang mahirap nang mabuhay sa mundo ngayon. Maraming mga nilalang na nagiging halimaw dahil sa katakawan. Mga normal na taong ang pagiging ganid ay naging libangan na yata. Kukunin ang gusto kahit merong maperwisyo para sa pansariling kasiyahan. Ganyan ang takbo ng lipunan natin ngayon sa kasalukuyan. Hindi na sa mga kwentong katatakutan at kababalaghan matatagpuan ang mga taong kumakain ng laman at sumisipsip sa dugo ng mga kapwa natin. Mas masahol pa sa mga elemento ng dilim, mga nagkukunwaring malinis pero puno ng putik at dugo ang mga kamay. Ganyan ang uri ni Don Silverio, isang mayamang asyendero na walang nasa utak kundi ang para sa kanyang pakinabang. Kausap niya ang kanyang tauhan na si Benito at may ipinag-uutos ito sa kanya. Mabigat man sa loob ay walang magawa si Benito kundi sundin ang mabagsik niyang amo. Hindi na ako natutuwa sa mga nangyayari, Benito. Ginagawa ko naman po ang lahat, Don Silverio. Kulang pa, Benito. Kulang pa. Kulang pa ang pagsisikap mo. Pero nagmamatigas po sila lalo na yung maglola. Nababahag ang buntot mo sa isang matandang babae. Masyado po masungit Kung ganun ay tapanan mo ng pera. Sabi ko nga sa'yo, pera lang ang katapat ng mga hampas lupang yan. Naku, hindi po matandang babae, Don Silverio. Abay, kung makikita niyo lang po, talagang palaban siya. Ano ba talaga ang gusto mo mangyari, Benito? Ang dami mong dahilan. Mangyaring, sinasabi ko lang po sa inyo mga nagiging karanasan ko sa tuwing pupunta po ako sa kanila. Kung ganon, gusto kong makilala ang matandang babaeng sinasabi mo. Ano po? Sigurado po ba kayo, Don Silverio? Ibig kong malaman kung gaano ba talaga kabagsik ang matandang yon at kung bakit natatakot ka. Sige po, kayo pong bahala. Wala akong lakad bukas, kaya sasamahan kita sa pakikipag-usap sa matandang babaeng yon. Ang matandang babae na tinutukoy ni Benito sa pakikipag-usap niya sa kanyang among si Don Silverio ay si Lola Ingrid. Ang pagiging mataray at palaban ni Lola Ingrid ay kapag alam niyang siya ang nasa katwiran. Siya ang tipo na hindi basta-basta magpapaargabyado kapag batid niyang siya ang nasa tama. Si Lola Ingrid, kasama ang apong si Pipoy, ay naninirahan sa isang simpleng bahay na ang lupa ay minana pa niya sa kanyang mga magulang. Aabot sa 2,000 square meter ang lawak ng kanyang lupa. May mga alagang hayop na inaalagaan at ibinibenta para sa kanilang pangangailangan. Sa tabi ng kanilang bahay ay merong ilang puno ng rubber tree na napagkukunan ng dagta na ibinibenta at nakakatulong din sa kanilang pamumuhay. Paborito ni Lola Ingrid ang pakikinig ng mga drama sa radyo. Yun na lang kasi ang kanyang libangan dahil wala naman silang telebisyon. Siyempre, minsan napapakinggan din niya ang mga balita at mga latest na issue na nangyayari sa ating pamahalaan. Kaya lamang ng araw na yon ay tila uminit ang ulo ni Lola Ingrid sa kanyang napakinggan. Padabog na pinatay ang transistor radio. Nakita yun ng apong si Pipoy na nagtataka sa ginawi ng kanyang lola. Ay nako, peste! Peste talaga! Ang kakapal ng pagpumuka! Ang lalakas ng loob! Higit pa sa mga aswang at halimaw ang mga tinamaan ng lintik na yon. Lola Ingrid, kalma lang po. Kalmaan niyo lang. Para po kayong babaeng leon na umuusok ang ilong sa galit Hay nako, nakakagalit naman talaga po. Nanginginig ang laman ko sa inis. Hindi nga lang po ang laman niyo nanginginig kundi pati po yung nakalawit na balat sa may leeg niyo at braso. Kitang-kita ko po na nanginginig. Kalmaan niyo lang po at baka atakihin pa po kayo niyan sa puso Hay nako,
Talaga naman, makaharap ko lang ang mga yan. Uupakan ko talaga sila. Ipapakita ko sa kanila ang pagiging Amazona ko. Baka hindi nila nalalaman. Magaling ako sa karate. Yan ang Lola Ingrid ko. Atapa nga tao. Aputol la kamay, hindi atakbo. Aputol la paa, hindi atakbo. Aputol la ulo, hindi pa rin atakbo. Aputol la suso, bilis atakbo. Binatukan ni Lola Ingrid ang apo. Agoy! Lola naman, tumutula lang naman ang batok na kagad kayo. Paanong hindi? Loko-loko kang bata ka. Kung ano-anong katarantaduan ang tinutula mo. Bad trip naman talaga to si Lola, oh. Ay, o nga pala, teka nga pala Lola. Ano bang ipinagmamarkulyo nyo kanina pa? At bakit po pinatay nyo yung radyo? Paano? Kung ano-anong katarantaduan yung narinig kong balita. Ano nga po ba yung nakaka-high blood? Saan ba naman ang budget ng PhilHealth? Anak ng kagaw talaga yung mga politiko na yan. Hindi mag-isip na maayos. Paano yung mga mahihirap na kababayan natin na umaasa sa PhilHealth para sa kanilang pagpapa-ospital? Aba, yung pondo na sinasabi yata nila pambayad lang sa mga pagkakautang ng PhilHealth. Pati share ng gobyerno para sa mga mahihirap na Pinoy na ginagawa nilang PhilHealth member. Gusto talaga nilang maging kawawa mga Pilipino. Anak talaga sila ng kagaw. Lola Ingrid, kalma lang po sabi. At isa pa po, mas inuuna nilang budgetan yung kung ano-anong proyekto ng politiko para yung mga tao sa kanila lalapit para mamalimos ng tulong kapag may sakit. Magkakaroon ka pa ng utang na loob sa mga hinayupak na politiko na yan. At isa pa, yung tupad, akap at AX na yan, ginagamit nila yan para magpapogi. Hindi man lang tayo nakakatikim at naaambunan yan dahil hindi ako close sa tagalista ng barangay. Ayan na naman kasi kayo Lola eh. Ang hilig niyong makinig ng mga balita at komentaryo sa radyo. Kaya na-high blood kayo eh. Ang sabihin mo, Pipoy, may lahing aswang talaga mga politiko na yan. Anong klaseng aswang Lola Ingrid? Aswang gabunan po ba? Aswang bangkilan? Korkor? O manananggal? Manananggal! Bakit po? Manananggal ng pondo. Manananggal ng karapatan ng mga karaniwang Pilipino para sa maayos sa serbisyo. Yan ang lola ko. Iboto sa darating na halalan. Lola Ingrid ang pangalan para senador ng bayan. Ay nako, tumigil ka nga sa kabulastugan mong bata ka. Baka tamaan ka uli sa akin. Lola, hindi nga. Kung kumandidato kaya kayo sa darating na eleksyon, ang dami niyong alam eh. Hindi na no, marumi ang politika na yan. Pati ang kasulok-sulok ang baho mo dyan ay kakalkalin at ang kalit-liit ang libag mo, abay pagpipiestahan, pag-uusapan at palalakihin. Ay, grabe talaga si Lola Ingrid. Nasa diskusyong pampolitika ang maglola nang may marinig si Pipoy na tumatawag sa kanyang Lola Ingrid. Lola, may tumatawag po sa inyo. Tingnan mo nga kung sino at baka tagalista yan ni Kapitan. Mapasali na tayo sa ayuda. Nako Lola, asa ka pa. Sabi mo nga, hindi ka close sa tagalista, di ba? Kaya wag nang umasa dahil masasaktan ka lang. Sige na, tignan mo muna kung sino tumatawag at ako'y magkokobeta lang. Naiihina ako sa inis sa mga politikong hindi gumagawa na magaling. Iniwan ni Lola Ingrid ang apo at tumuloy ito sa kubeta para sa tawag ng kalikasan. Sumilip naman si Pipoy sa bintana upang tingnan kung sino ang tumatawag sa lola niya. Ala, nagbalik siya at may kasama. Talagang ayaw kaming tantanan. Pagkakita ni Pipoy sa taong tumatawag sa kanila, ay agad na pinuntahan ang lola na nasa loob ng kubeta. Hindi na kasi siya makapaghintay pa na sabihin kay Lola Ingrid kung sino ang bisita nila. Lola! Lola Ingrid! Tapos na po ba kayo magbawas? May dapat po kasi kayong malaman. Kaski ka bata ka! Umalis ka nga dyan sa may pinto ng kubeta! Huwag mo akong bantayan! Lola, may dapat nga po kayong malaman eh. Ano ka bang bata ka? Umiihi pa ako! Huwag mo akong istorbohin! Hindi pa po ba kayo tapos? Ang dami naman po niyan. Hindi pa! Ba't mo ba ako pinapakialaman?
Tsaka parang binabalisaw-saw yata ako. Parang ayaw lumabas ng ihi ko. Eh kasi naman po, ang init-init po ng ulo nyo kanina eh. Hayan tuloy, binabalisaw-saw kayo. Hoy, walang kinalaman nyo sa balisaw-saw ko, ano? Sige na, umalis ka nga riyan at huwag mo akong istorbohin dito. Pakialamerong bata. Lumabas na po kasi kayo dyan dahil nagbalik po siya. Nag-shall return yung nakaaway nyo. Sino? Si Benito ba? Tama po kayo. Hayan po siya at may kasama pa. At talagang nagsama pa pala siya, ha? Kaya po tapusin nyo na po yung pagbabawas nyo dahil hinihintay po nila kayo sa labas. Inapura ni Lola Ingrid ang pagbabawas upang harapin na ang panauhin na sinasabi ng kanyang apo. Pagkatapos nun, nagpunta na sila sa bintana para makausap ang mga ito. Benito, nagbalik ka yata. Oo, Lola Ingrid. At kasama ko ang aking amo, si Don Silverio. Ba't sinama mo pa siya? Para ano? Para kumbinsihin ako? Aba, sabi ko sa'yo, hindi ako papayag. Ayoko, ayoko, at ayoko. Klaro na ba yon? Ay, sandali lamang. Mawalang galang na. Baka naman pwedeng pag-usapan natin ito, Lola Ingrid. Pwede bang pumasok kami sa loob ng bahay nyo? Makulit ka rin talaga, no, Don Silverio? Di ba ang sabi ko, ayoko. At tapos na ang usapan natin. Hindi ko ibibenta ang aking lupa. Hindi mo ba nakikita na nakatirik sa lupa ang bahay ko at ang tirahan din ng mga alaga kong hayop? Natataniman din ng ilang piraso ng rubber tree na tanim pa ng mga magulang ko. May magandang presyo kung iaalok sa inyo, Lola Ingrid. Wala akong pakialam sa magandang presyo na sinasabi mo. Iyang pera nyo, isaksak nyo na lang sa mga bagay nyo. Basta, hindi ko ipagbibili ang lupa na ito dahil ipinamana pa sa akin to ng aking mga ninuno at ipapamana ko pa ito sa aking apo. Lola naman, bakit mana ka agad? Matitigok na po ba kayo? Anong matitigok ang pinagsasabi mo, Pipoy? Mauunang matigok itong mga interesado sa lupa natin bago ako. Magdahan-dahan po kayo sa sinasabi nyo, Lola Ingrid. Tama si Benito Tanda. At baka sa'yo bumalik yan. Kayo ang maagang matigok dahil sa pagmamatigas ninyo. Karapatan ko magmatigas dahil pinakikialaman nyo ang pananahimik namin ng apo ko. Kaya kung pwede lang, umalis na kayo bago pa ako mapikon sa inyo. Sinabi ko nga, gusto naming makipag-usap sa inyo. Bungol ka rin, ano? Ang sabi ko, ayoko makipag-usap. Hindi po kami aalis dito hanggat hindi ka pumapayag na harapin kami at magkausap tayo na maayos. Ang tigas din naman talaga ng pagmumukha nyo, no? Sandali nga. Siguro naman sa gagawin ko ngayon ay mapipilitan na kayong umalis. Lola, sandali! Saan po kayo pupunta? Hintayin mo lang ako dyan, apo, at may kukunin lang ako sandali. Naku po, delikado to. Umiinit na naman ang ulo ni Lola Ingrid. Malamang, kukunin na naman niya ang mahaba niyang itak para takutin sina Don Silverio at Mang Benito. Kaya lamang, nang magbalik si Lola Ingrid, ay iba ang dala nito. Hindi itak, na gaya ng iniisip ni Pipoy. Lola Ingrid, ano pong gagawin niyo dyan? Ala, sige. Tumabi ka dyan sa bintana, Pipoy. Ako ang bahala sa mga dilapuris na yan. Bit-bit ang arenola ay biglang isinaboy ni Lola Ingrid ang laman nun sa labas ng bintana. Napasigaw sa pagkagulat sina Benito at Don Silverio. Kasunod ng pagkagulat ay ang galit. Anak nang, sinabuyan tayo ng ihi na matandang yan! Yaks! Ang panghi! Tuwang-tuwa naman ang maglola sa ginawang kalokohan ni Lola Ingrid. O ano? Mabango ba ang ihi ko? Tama lang sa inyo yan dahil ayaw nyo kaming tantanan. Siguro naman ay uuwi na kayo ngayon dahil mapanghila kayo. Walang iya kang matanda ka. Tandaan mo ito. Pagbabayaran mo ito ng malaki. Don Silverio, umalis na po tayo dito. Baka mamaya hindi lang ihi ang isaboy sa atin. Baka may laman na. Mas mahirap yun.
Nagpupuyos sa galit na umalis ang dalawa. Hindi naman maalis sa mukha ng maglola ang tuwa dahil alam nilang naisahan nila ang mga taong nanggugulo sa kanila. Si Lola talaga oh. Ba't niyo po ginawa yun? Aba, para tumahimik na rin sila at nang lubayan na nila tayo. Baka po lalo sila magalit sa atin, Lola. Wala akong pakialam sa kanila. Samantala, nakauwi na sa bahay ang mag-amo, pero masamang-masama pa rin ang loob ni Don Silverio dahil sa unang pagkakataon ay nabastos siya at napaliguan pa ng ihi. Kahit nakapaligo na, ay pakiramdam niyang nakakapit pa rin sa katawan niya ang mapanghing amoy ng ihi ni Lola Ingrid. May araw ka rin sa aking matanda ka. Nakakagalit siya talaga. Dapat po kasi, tinantanan na lang natin siya, Don Silverio. Ngayon pa na ginalit niya ako, kaya makikita niya ang hinahanap niya. Ano po gagawin niyo sa kanya? Malalaman mo rin yun, Benito. Malalaman mo rin sa mga darating na araw. Nag-aagaw na noon ang dilim at liwanag nang makasalubong ni Pipoy ang kaklase at kaibigan niyang si Atong. Tumatakbo ito at takot na takot. Atong, ano nangyayari sa'yo at kumakaripas ka ng takbo? May umahabol ba sa'yo? Oo, Pipoy. May dalawang aswang na umahabol sa akin. Ano ka mo? Aswang? Aba, maliwanag pa. Papadilim pa lang. Basta, may aswang ako nakita at hinahabol ako. Bakit ka kaya hinahabol? Hindi ko nga alam eh. Trip yata nilang tikman ang dugo ko eh. Bakit? Ano bang lasa ng dugo mo? Aba, malay ko sa kanila. Nasa pag-uusap ang dalawang bata nang makarinig sila ng mga ingay na tila gumagapang mula sa kasukalan. Nagkatinginan ang dalawang bata. Ano yun, Pipoy? Malamang, sila na yan. Sinong sila? Yung aswang na sinasabi ko sa'yo. Oo nga, Atong. Aswang nga ang mga yan. Tingnan mo, oh. Ang papangit at ang haba ng buhok. Anong gagawin natin, Pipoy? Dito, Atong. Dito, dali. Magtago tayo para hindi nila tayo makita. Agad na nagtago ang dalawang bata sa madamo at maraming puno. Baka makita pa rin tayo dito ng dalawang aswang. Huwag kang mag-alala. Hindi tayo makikita ng mga aswang dito, Atong. Saka, may panlaban ako sa kanila. May dala ko rito sumpit. Dalawa to. Sige, oh, tig-isa tayo. Anong magagawa ng sumpit mo sa aswang? Nakarinig ng ingay ang dalawang bata. Katunayan na hindi umaalis ang mga aswang at hinahanap ang dalawang bata. Sige na kasi, kunin mo tong isang sumpit ko. Paano natin gagamitin to laban sa aswang? Kunin mo to, kailangan mo yan, sige na kasi. Ano ba to? Aba, cornic. Inaaswang na nga tayo, tas bibigyan mo pa ako ng cornic, pambira ka naman talaga, Pipoy, oh. Ano ba gusto mo? Magkainag pa tayo ng cornic ngayon? Tangiks, hindi natin kakainin ng cornic. Pambala yan sa sumpit. Dahil niluto sa bawang at asin ng cornic na yan. Epektibo yan. Ganyan kaya yung napanood ko sa pelikula. Ipinambala sa sumpit ang cornic. Ikaw talaga, Pipoy. Puro ka kalokohan. Napansin ng dalawa ang ilang aswang na palapit at aatake sa kanila. Atong, maganda ka. Isubo mo ang cornic at ibala mo sa sumpit. Tapos ibuga mo. Ganun ang gawin mo. Oo, Pipoy, gagawin ko yun. Sabay nating susumpitin ang lalapit na aswang. Agad na ngang sumubo ng cornic ang dalawang bata. Agad na ibinala ni Pipoy ang isinubong cornic para sumpitin ang papalapit na aswang. Kala mo tingnan natin kung hanggang saan ang tapang yung mga aswang kayo. Agad na ibinuga ni Pipoy sa mga aswang ang cornic na niluto sa bawang at asin. Umuusok ang katawan nito sa bawat tama ng bala mula sa sumpit ni Pipoy. Samantalang si Atong naman ay panay ang ubo. Hindi na nito maibuga ang isinubong cornic na panlaban sa mga umaataking aswang. Ano bang ginagawa mo, Atong? Sumpitin mo na yung aswang. Gamitin mong pambala yung cornic.
Pipoy, hindi ko magawa eh. Paano? Nalunok ko yung cornet. Nahihirapan akong bumuga. Nauubo ko. Tangix, pasaway ka talaga. O yan, may paparating na aswang. Sige, ako nang bahala. Dahil nauubo at hindi makabuga sa sumpit si Atong, kaya ipinangpukul na lang ni Atong ang kornik na niluto sa asin at bawang. Umaray ang bawat aswang na tamaan. Ayos! Nadali mo! Ang husay na naisip mo, Atong! Umuurong na sila, Pipoy. Tingnan mo. Magaling din talagang panlaban sa aswang ang mga kornik na niluto sa bawang, no? 2 in 1. May snack ka na, may pangontra ka pa sa aswang. Naikwento ni Pipoy sa kanyang lola Ingrid ang tungkol sa naging karanasan nila ng kaibigan niyang si Atong. Ayos din ang naisip mong yun na po, ano? Kaya pala lagi kang may cornic sa bulsa mo. Para may pagkain ka na, may panlaban ka pa sa mga kampo ng kadiliman. Tama po kayo, Lola Ingrid. Walang panama yung sibat na ginagamit ng mga tanod. Sa akin, kornik na niluto sa bawang lang ang pantapat sa mga aswang na yun. Apo, ano kaya kung subukan mong hanapin na lang ang bertud? Bertud? Bertud po ng ano? Yung puno sa labas, yung rubber tree. Ano po? Ibig niyong sabihin, may bertud po ang rubber tree? Oo, tama ka, Pipoy. Dati pang naririnig ko yan sa aking tatay at nanay na may nakikitang mutya na siyang bertud mula sa dagta ng rubber tree. Talaga po, Lola Ingrid? Oo, apo. At ang bertud ay galing sa mutya na makikita sa dagta. Kaya, apo, kapag nag-iipon ka ng dagta ng rubber tree, dapat tignan mo maigi. Dahil may nabubuong dagta na dilaw at orange sa kulay doon. Yun daw ang mutya na may taglay na bertud. Ito ay may kakaibang lakas at kapangyarihan na ibibigay sa sino mang makakakuha nun. Maaaring magamit para labanan ang kampo ng kadiliman, kagaya ng aswang at maligno, at pampaswerte na rin. Wow! Ang angas naman yun, Lola. Pwede rin siguro magamit yun laban dun sa mag-among pumupunta dito. Aba, pwede siguro, apo. Dahil lang sabi, maaari ding makapagpabago ng isip ang bertud ng rubber tree. Lola, gusto ko pong hanapin ang bertud na sinasabi nyo. Baka yun na po ang sagot sa problema natin. Kaya mo ba, apo? Ang alam ko rin kasi, posibleng magulo ang buhay ng taong magkakaroon ng bertud ng rubber tree. Dahil iba't ibang nilalang ang magkakaroon ng interes na ito'y makuha, kagaya ng ibang mutya. Kakayanin ko po yun, Lola Ingrid. Basta patutulungan ako ng bertud eh. Walang problema dun. Samantala, muli ay bumuo ng plano ang mag-among Don Silverio at Benito para sa kanilang pakay kina Lola Ingrid. Naiinip na ako, Benito. Kailangan makuha na natin ang lupa ng matandang yon para masimulan na agad-agad ang aking planong pagpapagawa ng isang laboratorio. Naghihintay na rin ang ibang kasosyo ko. Anong klaseng laboratorio, Don Silverio? Alam mo na yon, Benito, kung saan madali ang pera at lalong magpapayaman sa akin. Nako, paktay kayo niyan kay Digong. Wala na siya sa posisyon. Mas marami akong kontak ngayon. May mga poprotekta sa akin. Sayang naman ang mga milyon kong ipinaladala sa mga bank account nila kung di nila ako mabibigyan ng proteksyon. Kung sa bagay. At saka, naiinip na rin ng mga kasosyo kong mga singkit kung di pa masisimulan ang laboratorio na yon. Tama ka, Don Silverio. Kaya dapat maayos na kagad. Bukod sa pagiging sangkot sa gawaing iligal, ay pinuno rin ng malaking grupo ng mga aswang si Don Silverio na nais nilang palaganapin. Ang malaking bahagi ng kanyang yaman ay dahil sa pagtanggap niya para mamuno sa lahing aswang. Isa nga sa paraan nila kung bakit dinadalasan ang pananakot at paghahatid ng kilabot sa mga taga-Baryo Catalina ay dahil interesado sa malalawak na lupain si Don Silverio. Iniisip niyang dahil sa pagsalakay ng mga aswang ay madali nilang mapapalayas ang mga naninirahan sa baryo
Magbebenta ang mga ito ng kanilang lupa. May mga pumayag ng ibenta ang kanilang lupa, subalit may iba na ayaw at nagmamatigas. Katulad na lamang ni Lola Ingrid na ayaw magbenta dahil labis niyang pinahahalagahan ang lupang minanapa niya sa kanyang mga magulang. Sinadyang pamugaran ng aswang ang baryo na yon upang matakot ang mga residente at magdesisyon silang ibenta ang kanilang mga lupain. Sa kahahanap na lang ng ibang lugar upang doon sila mamuhay ng payapa. Yun ang isa sa gawain ni Don Silverio na pinuno ng grupo ng mga aswang. Kaya paulit-ulit nilang ginagawa ang pananakot. Tahimik na ang gabi ng sandaling yun. Magpapahinga na ang maglola nang makarinig sila ng mga kaguluhan at ingay mula sa labas. Lola Ingrid, naririnig niyo po ba yun? Nagkakandaingay ang mga kababaryo natin. Abay, bakit kaya? Dinig ko po parang nagsisitakbuhan po sila. Hindi naman siguro pagbibigay ng ayuda ang dahilan ng pagkakaingay nila. Ano ba Lola, gabing-gabi na po. Imposibleng may politiko pang pumasyal dito ng ganong oras. Aba, ano kayang nangyayari? Di kaya may nag-aasik na naman ng lagim sa baryo natin? Umaatake na naman ang mga aswang. Wala talaga silang kadala-dala. Lola Ingrid, Gusto yata ng mga aswang na yan na lipulin tayo at paalisin dito sa lugar na bahagi ng ating mga buhay. sisilipin ko lang po sa bintana, Lola Ingrid. Sige, Apo, para malaman natin kung ano bang dahilan ng pag-iingay ng mga tao. Teka lang po. Naku po, ang laki. Anong malaki ang sinasabi mo, Apo? Saka ang haba, Lola Ingrid. Talaga, Apo? Malaki na, mahaba pa. Lola, umanda ka. Dahil malaki at mataba na. Jaskin, bata ka. Bakit hindi mo kayanin yung malaki at mahaba na yan? Kunin niyo po ang mga gamit natin. Ano ba nangyayari, Apo? Pumunta na rito ang malaki at mahaba. Ayan na po. Namuho kang bata ka. Bakit papunta dito? Ako ba ang sadya ng malaki at mahaba na yan? Basta po, Lola, maapektuhan po tayo ng malaki at mahabang yan. Jaski ka. Pinakakaba mo talaga ako. Tara na po, Lola. Umalis na po tayo rito. Dahil baka mapahamak po tayo. Patungo na po rito yung malaking apoy at mahaba na ang lugar na nasusunog. Ano ka mo? May sunog. Opo, Lola Ingrid. At baka madamay pa po tayo. Walang yakang bata ka. May pamalaki-malaki at mahaba-mahaba ka pang nalalaman. Initin mo pa ako at may sunog na pala nangyayari. Halika na, Apo. Lumabas na tayo. At baka batos na pa tayo dito. Lola, lalabas na po kayo? Oo, bakit? At baka masunog tayo dito. Lola, may nakalimutan po kayo. Hayaan mo na, Apo. Ang mahalaga ay makaligtas tayo sa sunog. Pero Lola, wala po kayong saya. Hayan o, ang ikli pa po ng suit niyong short. Kitang-kita po ang kulubot niyong legs. Nako, ay, oo nga pala, no. Nakakahiya kung makikita nila ang legs ko. Ito na po ang saya niyo, Lola. Salamat na po. Tara na, umalis na tayo at makaabutin pa tayo ng apoy. Nagmamadaling lumabas ng kubo ang maglola para iligtas ang kanilang mga sarili. Buti na lang at nagawan ng paraan ng mga kalalakihan na maapula kagad ang apoy bago pa ito makarating sa bahay ni Napipoy. Marami din ang mga nasunog na bahay at maging ang mga pananim nila sa kanilang bakuran. Nakalulungkot na nangyari ang bagay na yon sa Baryo Catalina. Salamat sa Diyos at hindi na umabot dito sa bahay natin, Apo. Oo nga po, Lola. Kundi, wala na po tayong matutulugan. Maswerte pa rin tayo. Ano nga kayang dahilan ng sunog na yon? Palagay ko po, Lola, apoy. Apoy po ang dahilan ng sunog. Binatukan ni Lola Ingrid ang apo dahil sa sagot nito. Lola naman nakabatok ka agad Tama naman po yung sagot ko Di naman po pwedeng tubig ang pinagmulan ng sunog. Kung tubig yun, dapat nagkaroon po ng baha. Isa pa, at talagang sasamain ka na talaga sa akin. Sinilasin ko yung bunganga mo Si Lola talaga Sumasagot lang naman po ako sa tanong niyo Oo nga, pero ayusin mo ang sagot mo.
Hindi yung namimiloso po ka. Nagbibiro lang naman po. Gusto ko lang pong pagaanin yung sitwasyon. Hayaan nyo na po. Magtatanong-tanong na lang po ako kung ano po ba talaga ang dahilan ng sunog dito sa baryo natin. Agad na gumala si Pipoy upang makasagap ng balita tungkol sa nangyaring sunog. Magtatanong-tanong siya sa kanilang mga kapitbahay sa kanilang lugar upang may malaman ang bata. Ano ka mo, Pipoy? Posible raw sinadyang sunugin tong baryo natin? Tama po kayo, Lola. Yan nga po ang nasagap ko. Pero bakit daw? Yun po ang hindi nila pinag-uusapan. Kundi tahimik lang po sila. Ayaw po nilang magbigay ng pangalan kung sino man po yung may kagagawa ng panununog. Ayaw nilang sabihin. Pero alam kong may hinala sila kung sino yon. Ganun nga po. Ayaw nila magsalita pero meron po silang pinagbubulong-bulungan. Siguro po, natatakot lang po silang sabihin. Tama ka, Apo. Dahil nag-iingat sila. Posibleng hindi maliit na tao may kinalaman nito. Sino po ba sa palagay nyo, Lola Ingrid? Ito'y atin-atin na lang, Apo, ha? Huwag mo tong sasabihin kahit kanino. Opo, Lola. Sino po ba? Ang hinala ko ay si Don Silverio. Malamang siyang may kinalaman sa nangyaring sunog. Hala! Ang sama naman po ng Don na yun. Hindi ba tayo man ay dinigipit niya dahil interesado siya sa lupa natin? Gusto nilang bilhin dahil may plano silang gawin. Oo nga po, Lola. Kaya nga walang duda. Walang ibang gagawa ng ganitong kasamaan, kundi siya lamang. Samantala, ang hinala na yon ni Lola Ingrid, maging ng ibang taga-baryo, ay may katotohanan, sapagkat totoong kagagawan ngayon ni Don Silverio. Siguro naman sa nangyaring sunog sa taga-baryo Catalina ay makakapag-isip-isip na sila. Yun na nga mangyayari, Don Silverio. Nagawa ko ng gamitin ng grupo ng mga aswang. Marami ulit ang umataking aswang sa baryo para guluhin sila at ang mapilitang ibenta sa akin ang kanilang mga lupa para lisanin ang kanilang mga bahay. Pero may mga tumanggi pa rin. Ngayong ipinasunog nyo na ang kanilang mga bahay, baka mapilitan na sila dahil wala na silang matitiran. Kaya tatanggapin na nila ang bayad at aalis na sa lugar na ito. Yun ang aking inaasahan, Benito. Sana magdilang anghel ka. Paano kung hindi pa rin, Don Silverio? Saka ko papaplanuin ang pinakamatindi at nakakapangilabot kong plano, Benito. Ano po yun? Sagad-sagara na yun. Titipunin ko ang lahat ng mga aswang at pagsasama-samain ko sila para umatake sa baryo Catalina. Isang malaking pagsalakay at titiyakin kong malilipol lahat ng mga nakatira dito. Lalo na yung mga nagmamatigas. Wala tayong ititira. Lahat sila mamamatay sa kamay ng mga aswang. Hindi talaga titigil sina Don Silverio sa kanyang masamang plano. Gagawin ang lahat para sa sariling pakinabang. Sagad na sa buto ang kanyang kasamaan. Matitigil lamang ang kanyang kabuktutan kung may maglalakas ng loob na makialam sa kanya. Wala siyang laging iniisip kundi sundin ang makamundong kasiyahan at bigyan ng papuri ang pinuno ng kadiliman na pinagkakautangan niya ng kung anumang meron siya sa mga oras na ito. Apektado ang lahat ng naninirahan sa baryo dahil sa nangyaring sunog. Bawat isa sa kanila ay hindi maiwasan ang mangamba at matakot. Nag-aalala silang may iba pang pwedeng mangyari na posibleng higit pa sa mga nauna. Maging ang mga kabataan ay hindi na rin naging normal ang buhay. Nakakatakot na talaga dito sa baryo natin, Pipoy. Oo, Atong, tama ka. Ikaw nga hanggang ngayon, tingin ko natatakot ka pa rin sa mga nangyari. Bakit mo naman nasabi yun? Hayan oh, at nakatayo pa ang mga buhok mo. Ay, wala yan. Talaga namang nakatayo lagi ang mga buhok ko eh. Ikaw naman, pinansin mo pa. Nakita ko kasi. Pero alam mo, Atong,
Gusto kong makatulong sa mga kababaryo natin. Wow! Gusto mo maging parang superhero? Ganun ba? Oo, tama ka, Atong. Kasi nga, ginugulo ang baryo natin eh. Kung ano-anong kampo ng dilim ang dumarating. Tapos, gusto pang kunin ni Don Silverio mga lupa dito. Dapat may gawin tayo. Hindi pa pwedeng palagi na lang ganito. Oo nga. Pero paano? Paanong tulong? Mga bata lang naman tayo. Alam mo, Atong, may sasabihin ako sa'yo. Kasi, may sinabi sa akin si Lola Ingrid para magkaroon ng bertud na magagamit laban sa masasama. Ano naman yun? Sasabihin ko sa'yo pero mag-promise ka muna Na ano? na hindi mo sasabihin to kahit kanino. Kasi atin-atin lang dapat. Yun ang kasunduan natin. O sige. Okay yun. Eto, may dala akong kutsilyo. Kasi nga, gagamitin ko yan sa pagkuha ng dagta ng rubber tree para ibenta. Teka. Anong gagawin ko sa kutsilyo? Susugatan mo ang kamay mo, hihiwa ka sa pulso para ipatak natin yung dugo natin sa baso na may tubig. Tapos, iinumin natin. Ha? Ano namang kalokohan yun? Diba? Ganun ang ginagawang kasunduan ng panahon ng katipunan para maging sagrado at matibay. Ibig mong sabihin, yung blood compact ba yun? Oo, nadali mo. Ganun nga. Langya ka, Atong. Ang luma mo naman. Wag na yun. Okay na yung appear na lang. Pasok na yun sa kasunduan natin. Okay, sige na nga. Teka, hindi mo pa sinasabi sa akin kung ano yung gagawin natin para magkaroon ng bertud. Saka, kung paano natin hahanapin yun. Okay, sige, ganito. Makinig kang mabuti, Diba, madalas tayong kumukuha ng dagta ng rubber tree, kaya hahanapin natin ang mutya ng rubber tree. Yun ang magiging bertud. Kapag nasa atin ang bertud, magagawa nating harapin ng kahit na ano at maipagtatanggol natin ang mga taga-baryo. Sigurado yun. Hala, ayos nga yun. Parang gusto ko yan Nai-excite na ako sa pwedeng mangyari sa atin kapag nakakuha tayo ng bertud ng rubber tree. Ako man, Atong, nai-excite na rin. Ano pang hinihintay natin? Tara na, magpatulo na tayo ng dagta ng rubber tree para makahanap na tayo ng mutya. Sige, dun tayo sa malapit sa amin. Kasi sabi ng lola ko, matandang puno ng rubber tree yung nakatanim malapit sa amin. Baka kapag matandang puno, dun natin makikita yung mutya. Hindi na nag-aksaya pa ng oras ang dalawang magkaibigan. Kailangan nila ng bertud dahil ang hangad nila ay ang makatulong sa mga taga-baryo at matigil na ang kasamaan ni Don Silverio. Dahil wala si Lola Ingrid ng mga pagkakataong yun, kaya walang nakialam sa gagawin ni Pipoy at Atong. Kumuha si Pipoy ng itak na gagamitin sa pagkuha ng dagta ng rubber tree. Kasama na rin ang 2 timbang plastik na lagayan ng dagta. Inumpisahan ng balatan ng 2 bata ang malaki at matanda na puno ng rubber tree. Hinintay nilang tumulo ang kulay puting dagta nito. Ayon sa kwento, ay may kakaibang kulay ang mutya na maaaring ibigay ng rubber tree. Ang kulay nito ay magkahalong dilaw at orange at buo ito o parang pinatigas na dagta. Yun ang kailangang makita ni na Atong at Pipoy. Kaya nga lamang, habang ginagawa ng 2 bata ang pagpapatagas ng dagta mula sa puno ng goma, ay may pumasok sa isipan ni Atong. Siguro, Pipoy, magkanya-kanya tayo ng puno. Dito ka, dun ako sa isang puno. Wag na, dito ka na lang, Atong. 2 na lang tayo. Pero iba ang nasa isipan ni Atong. Ang nais niya'y humiwalay kay Pipoy, kaya yun ang kanyang ginawa. Di ako magpapatagas ng dagta sa isang puno. Baka mamaya, mas mauna ko ritong makita ang mutya. Di ako makikinabang sa bertud nun. Kasi kung makikita namin yun sa isang puno, baka mag-away pa kami ni Pipoy. Siyempre, di yung papayag na ako makikinabang. At di rin ako papayag na siya ang makikinabang. Yun ang dahilan ni Atong. Mahirap nga naman
na pag-aawayan pa nila yun sakaling sabay nilang makita ang mutya. Kaya tama lamang na tig-isang puno na lang sila. Samantala, okay rin kay Pipoy ang ginawa ni Atong. Tama lang na dun sa isang puno si Atong para hindi kami mag-agawan kapag sabay naming nakita ang mutya ng rubber tree. Kaya lang, narito nga kaya sa punong to ang hinahanap namin? O baka dun sa puno na kinaroroonan ni Atong? Buong tiyaga na naghintay ang dalawang bata. Nang biglang mapasigaw si Atong, ikinagulat naman yun ni Pipoy. Hala, ano nangyari dun kay Atong at sumigaw? Inakala ni Pipoy na nakita na ni Atong ang hinahanap nilang mutya ng rubber tree, kaya nagmamadaling pinuntahan nito ang kaibigan. O ano Atong? May nakita ka na ba? Asan? Asan yung nakita mo? Hindi nakasagot si Atong. Nakangiwi ito at masama ang itsura. Hoy! Ano yun Atong? Ano nangyari sa'yo? Aray ko, ang daming langgam dito sa napwestuhan ko. Aray, piyapapak ako. Aray! Napalundag na rin si Pipoy dahil gumagapang na rin sa binti niya ang mga langgam na kulay pula. Naku po! Oo nga! Ang daming langgam! Aray ko! Aray! Ang sakit mga gat! Nagpapagpag na rin ng kanyang hita at binti si Atong na kinakagat na ng mga langgam. Pipoy, ang sakit. Naku po, may nakapasok na sa loob ng salawal ko. Pinapapak na akwan ko. Hala! Gusto makatikim ng itlog ang langgam! Aray ko, Pipoy! Ang sakit! Ang kati! Nasa loob ng salawal ko! Hubarin mo na Atong! Dalian mo! Alisin mo yung shorts mo para mapagpagan! Huwag ka nang mahiya sa akin! Pareho naman tayong lalaki! Alam ko na ang itsura niyan! Parehas lang tayo! Oo na! Ito na, hubarin ko na! Hindi ko na kaya, Pipoy! Pinuputak na talaga ng langgam ang kwan ko! Nagmamadaling tinanggal ni Atong ang suot niyang salawal para pagpagin ang mga langgam na pumasok at kumagat sa kanyang kwan. Naku po! Paitlog-itlog pa talaga ang mga langgam na to ah! Sandali! Pipitikin ko nga para matanggal! Aray! Aray ko naman, Pipoy! Dahan-dahan naman! Saka puntiryahin mo ang pagpitik mo sa langgam! Iba tinatamaan eh! Eh kasi naman eh, ang likot-likot mo eh! Tsaka, konting-konti na lang ang laki niyan sa langgam eh! Hoy! Ayos ka rin, no? Nakikitingin ka na nga lang eh. Pinipintasan mo pa. Oh, ayan oh, huwag kang gagalaw! May isa pang langgam! Bading yata ang langgam na naiwan! Kapit na kapit oh! Ayaw bumitaw sa kwan mo! Sige na, Atong, parang awa mo na. Pitikin mo na. Anda yung pang sinasabi. Sa wakas ay naubos din ang langgam na kumagat kay Atong. Natawanan na patingin na lamang si Pipoy kay Atong. Oh, ano naman yung niningiti-ngiti mo dyan? Kinakabahan ako sa ngiti mong ganyan eh. Atong, ayos pala! Anong ayos? Eh kinagat na nga ng langgam ang kwan ko eh. Pinagpiestahan si Junior. Yun na nga Atong eh, mas okay na kinagat ng langgam. Kasi, lumaki dahil namaga. Langyan naman tong isang to. Akala ko kung ano nasasabihin mo, yun lang pala. Ituloy na nga lang natin yung paghahanap natin ng mutya sa rubber tree. Kailangan na natin ng bertud. Ayoko na, Pipoy. Suko na ako. Uuwi na lang ako sa amin. Ang sakit ng kwan ko. Lalanggasin ko muna. Ano ka ba Atong? Nag-uumpisa pa lang tayo eh. Tapos susuko ka na? Dapat, tapusin natin to. Ayoko na talaga, Pipoy. Wala na ako sa kondisyon. Saka, makati at makirot na ang kagat ng langgam eh. Ayaw mo na ba talaga? Oo, baka mamaya eh. Iba na ang kumagat sa akin. O sige. Kung hindi ka lang mapipilit, ikaw ang bahala kung ayaw mo na talaga akong samahan. Okay lang sa akin. Sabihin mo na lang sa akin kapag nakita mo ang mutya ah. Oo, sige, sasabihin ko sa'yo. Umuwi na si Atong. Hindi niya na sinamahan pa si Pipoy dahil hindi na komportable ang kanyang nararamdaman. Sanhi ng kagat ng mga langgam sa kanyang kwan. Kaya mag-isang bumalik si Pipoy at ipinagpatuloy ang pagpapatulo ng dagta ng rubber tree. Maging ang paghahanap sa bertud
na kailangan niya. Sa pagbabalik niya ay may napansin siyang kakaiba sa timbang plastik na tinutuluan ng dagta ng rubber tree. Ano kaya to? May namumuong bagay na kulay dilaw dito sa timba. Baka galing sa balat nitong puno. Mula sa kinaroroonan ng dagta ay sinundot yun ni Pipoy ng kanyang hintuturo. Isang buong bagay yun na kulay dilaw at orange na tila nabiyak na holin. Kinuha yun ni Pipoy at masusing pinagmasdan. Nilinis niya yun gamit ang laylayan ng kanyang suot na t-shirt. Teka, hindi to balat ng puno ah. Medyo matigas. Pero parang gawa sa goma. Sinubukan pa yung kagatin ni Pipoy. Dumikit sa kanyang ngipin, kaya hindi niya kagad matanggal. Naging magaslaw si Pipoy habang inaalis ang bagay na dumikit sa kanyang ngipin, kaya hindi niya namalayan na nasa labid ang kanyang paa sa nakalitaw na bato. Pati haya siyang bumagsak. Kasabay ng kanyang pagbagsak ay ang pagkakalunok niya ng bagay na nakadikit kanina sa kanyang ngipin. Hala, nalunok ko. Naloko na. Pilit niyang isinusuka ang bagay na yon, pero ayaw nang lumabas. Naku po, baka mamaya kumapano ako nito. Ikamatay ko pa yun. Paano na? Anong gagawin ko? Dahil sa nangyari, ay nawalan na ng gana si Pipoy. Tinapos na nito ang pagpapatulo ng dagta ng rubber tree. Kabadong-kabado pa rin siya dahil nag-aalala na baka kung anong bagay ang nalunok niya at ikamatay pa niya yon. Hanggang dumating na ang hapon at umuwi na ang kanyang Lola Ingrid, ay nananatiling matamlay at walang kibo ang batang si Pipoy. Pipoy, apo, may sakit ka ba? Wala po, Lola. Para kasing wala kang kasigla-sigla eh. Di ka naman dating ganyan. Hindi magawang sabihin ni Pipoy sa kanyang lola ang aksidenteng pagkakalunok niya ng bagay na nakita niya. Baka kasi mataranta pa ang matanda, tapos dalhin siya sa ospital. Ayaw pa naman ni Pipoy na dinadala siya sa ospital. Ikaw na bata ka. Baka kung ano nang nararamdaman mo ha. Hindi ka rin nagsasalita. Wala akong ipagpapagamot sa'yo. Baka mamaya wala tayong mahinga ng tulong kapag na-ospital ka. Alalahanin mo, wala ng budget ang PhilHealth. Ang lola talaga oh. Naisingit mo pa talaga yun. Nabanggit ko lang. Masama pa rin ang loob ko eh. Dahil sa nangyari yon. Huwag na po kayo mag-alala, Lola. Okay lang naman po ko eh. Walang masamang mangyayari sa akin. Abay, dapat lang. Kaya lang, may kakaibang nararamdaman si Pipoy sa kanyang katawan. Hindi niya yon maipaliwanag. May kung anong tila gumagalaw at nararamdaman niya sa katawan niya. Pipoy, apo, ano ba nangyayari sa'yo? Ewan ko po, Lola. Parang may kung ano po akong nararamdaman eh. Parang may humihila po sa mga bahagi ng katawan ko. Parang may humahaba po. Lokong ito ah. Huwag kang bastos. Anong parang may humahaba? Basta, Lola, parang may humahaba! Hindi makapaniwala si Lola Ingrid nang biglang humaba ang dalawang kamay ni Pipoy. Ganon din ang mga paa nito at maging ang leeg ay humaba. Mahabaging langit. Ano nangyari sa'yo, apo? Kinukulam ka na yata. Bakit nagkakaganyan ka? Humahaba ang parte ng katawan mo. Lola, bakit ako nagkaganito? Ano nangyayari sa akin? May masakit ba sa'yo, apo? Meron ka bang nakaaway? May sinalbahe ka bang lamang lupa para gawin yan sa'yo? Wala po, Lola. Mabait naman po akong bata eh. Saglit pa ay bumalik na sa normal ang itsura at haba ng mga bahagi ng katawan ni Pipoy. Lola, okay na po mga kamay at paa at leeg ko. Bumalik na po sa dati. Anong ibig sabihin yan? Abay, teka nga. Meron ka bang ginawa na di mo sinasabi sa akin, apo? Ano yon? Gusto ko malaman. Sabihin mo sa akin.
Upang mawala ang pag-aalala ni Lola Ingrid, ay napilitan si Pipoy na sabihin sa kanyang lola ang mga nangyari. Maging ang pagkakalunok niya sa bagay na hindi niya mawari kung ano nga ba. Yun na nga po. Ganun po nangyari, Lola. Hindi po nakita ni Atong yung pangyayaring yun eh. Dahil umalis na po siya. Natakot po dun sa kagat ng langgam na kumagat po dun sa kwan niya. Apo, hindi ako maaaring magkamali. Natagpuan mo ang mutya ng rubber tree at ang bertud ay gumagana na mismo sa katawan mo. Taglay mo na ang bisa at lakas mula sa rubber tree. Ano? Talaga po, Lola? Teka, ano nararamdaman mo ngayon, Apo? Wala po. Parang normal lang po ko. Hay ng baso ng tubig na nasa mesa. Nakikita mo ba yon? Ngayon, isipin mo na gusto mong uminom at kunin ang baso ng tubig. Pero huwag kang aalis dito sa kinatatayuan mo. Sumunod naman si Pipoy sa sinabi ng kanyang lola nang iangat niya ang kanyang kamay na tila dadamputin ng baso ng tubig sa mesa na ilang metro ang layo mula sa kanya. Ay humaba na tila goma ang mga braso ni Pipoy hanggang sa mesa. Nahawakan niya ang baso at pagkadakay bumalik ito sa normal, kaya maayos na nakainom ng tubig si Pipoy. Lola! Gumana po! Ang astig! Humahaba po ang mga braso ko at bumabalik po sa dati. Tama ako. Hindi nga ako maaaring magkamali. Mutya ng rubber tree. Yun ang nalunok mo. Lola, kung ganyan po pala, may magagawa na po ko para ipagtanggol po mga kababaryo natin. At yung Don Silverio na yon, pwede ko na siyang harapin para hindi niya na tayo gipitin at sapilitang bili ng lupa natin. Apo, hindi yun ganun kadali. Dahil may iba pang panganib na posibleng dumating sa'yo. Lola, handa po ako. Dapat lang, Apo. Dahil hindi biro ang pagkakaroon ng bertud na taglay mo ngayon. Nang sumunod na araw, ay nagkita ang magkaibigang Pipoy at Atong. Unang kinumusta ni Pipoy ang kalagayan ng kanyang kaibigan. Ayos lang ako, Pipoy. Yun nga lang, nagkaroon ng mga pantal yung kwan ko. At minsan, kumakati pa rin yung mga kagat ng langgam. Ganun talaga. Pero ayos na ba talaga ang pakiramdam mo? Oo. Ay, teka nga pala. Ano nangyari sa paghahanap mo dun sa bertud ng rubber tree? Ha? Ayos lang. Anong ayos lang? Ang gusto kong malaman ay kung nakita mo ba. Ayos nga lang. Ang hirap mo namang kausap. Suntukin kita sa ngalangala eh. Puro ka ayos lang eh. Kasi nga, ayos lang ako. Sabi ko, kung may nakita kang mutya. Bago pa sagutin ni Pipoy ang tanong ni Atong, ay may kung anong nilalang na biglang dumating at sumulpot mula sa kung saan. Nakakatakot ang anyo nito. Isang halimaw na hindi masasabi kung aswang ba o isang kakaibang uri ng maligno. Hinila nito sa paa si Atong. Ah! Pipoy! Tulungan mo ako! Ah! Bitiwan mo ang kaibigan ko! Papunta na sa damuhan ang halimaw na kumakaladkad kay Atong. Naku po, bakong anong gawin niya sa kaibigan ko? Hindi ko siya pwedeng pabayaan. Patakbong sinundan ni Pipoy ang halimaw na humihila kay Atong. Subalit mabilis ang halimaw na yon. Upang masundan ni Pipoy ang halimaw, ay palundag-lundag siyang sumunod. Hindi inasahan ni Pipoy ang mangyayari dahil sa paglundag niya ay tila bola siyang tumalbog at naabutan niya ang halimaw na tumangay kay Atong. Akala mo yata matatakasan mo ako, no? Kapag hindi mo pa binitiwan ang kaibigan ko, may paglalagyan ka! Subalit tila walang narinig ang halimaw. Nakatingin lang ito kay Pipoy. Samantalang nakamasid lang si Atong na nagugulat pa rin at hindi makapaniwala sa kanyang mga nakikita. Bago muling hilahin ng halimaw si Atong, ay biglang humaba ang kamay ni Pipoy at pumulupot yun sa katawan ng halimaw. Tila sawa ito na pumulupot ng mahigpit hanggang sa malagutan ng hininga ang halimaw. Gulat at takang-taka si Atong sa ginawa ng kanyang kaibigan.
Pipoy, ang astig mo. Paano mo nagawa yun? Bakit naging ganyan ka? May sa inkanto ka na ba? Ano ba nangyari sa'yo nung iwan kita nung nakaraang araw? Ayos nga lang ako, Atong. Hindi ka na nakakatuwa ah. Ano ba nangyari? Bakit parang naging lastiko ka? Umahaba ang parte ng katawan mo. Para kasi latikman. Ano bang drugs ang nilaklak mo? Ano ka ba? Hindi ako adik, no? Bakit? Ano nangyari sa'yo? Teka nga, magsabi ka nga niyan totoo sa akin. Nakita mo siguro ang mutya ng rubber tree, no? At kaya nagkagaganyan ka dahil nasa iyo ang beltud. Huwag kang maingay, Atong. Baka mamaya may makarinig pa sa'yo. Nako! Sabi ko na nga ba eh. Atin-atin lang to, Atong, ha? Ano, mapagkakatiwalaan ka ba? Depende. Anong depending sinasabi mo? Kanina iniligtas kita dun sa halimaw. Sige ka, kapag may lumitaw na naman at kinuha ka, iiwan kita. Wala na akong pakialam sa'yo. Ito naman, hindi na mabiro. Ang sensitive mong kabanding. O ano, sabi ko, bawal maging madaldal. Kung anong nakita mo, atin-atin na lang to. Kumbaga nga sa English what you see, what you hear, leave it here. Aba, may pa-English-English ka pang nalalaman ha? Ano ka ba, Pipoy? Hindi mo maaaring itago yan, no? Kasi nga, kapag meron kang tinulungang makikita ka, makikilala ka nila na ikaw ang isa pang version ni Lastic Man. Ikaw si... Sandali, ano bang magandang pangalan sa'yo? Alam ko na. Ikaw si Goma Kid. O di ba? Ang astig nun. Aba, pwede yun ah. Pero basta, huwag ka na lang munang maingay ah. Baka kasi kumalat ka agad eh. Hindi pa natin napapatigil ang masasamang plano ni Don Silverio dito sa baryo natin. Oo nga pala, no? O di ba? Yun ang unang dahilan kung bakit tayo magkasamang humanap ng mutya para harapin ang mga elemento ng dilim at mapatigil si Don Silverio sa paggigipit sa atin. Dahil sa bagay na yon ay naging madali kay Pipoy na pakiusapan si Atong. Mananahimik ito at hindi na ikakalat pa ang tungkol sa kakaibang kakayahan ng kaibigan niyang si Pipoy. Nabanggit na rin ni Pipoy sa kanyang lola na wala na siyang nagawa. Kaya inamin na niya sa kaibigang si Atong ang tungkol sa bertud ng rubber tree na ngayon ay nasa kanya ng katawan. Samantala, inip na sina Don Silverio dahil nililigalig na rin siya ng kanilang mga kasosyo sa itatayong laboratorio. Hindi pa rin ito masimulan-simulan sapagkat meron pa ring mga may-ari ng lupa na hindi pa rin isinusuko ang pakikipaglaban. Tutol silang ibenta yon sa kahit malaking halaga dahil gaya ni Lola Ingrid, katumbas ng kanilang buhay ang pagpapahalaga nila sa lupang minanapa sa kanilang mga ninuno. Ito ko nang maghintay pa, Benito. Sawa na ako! Nasasagad na ba kayo? Oo, at ayoko nang patuloy pang mapahiya. Kung ganun, Don Silverio, ano ngayon ang pinaplano mo? Kung hindi sila madala sa mainahong usapan, ayaw din nila sa pera. Kung ganon, panahon na para gawin na natin ang huling alas. Isasama niyo po ba ako? Oo, Benito. Isasama kita. Kaya naman magkukulay dugo ang gabing ito. Ang bira. Parang titulo ng pelikula yun, Don Silverio ah. Parang hindi ka nasisikatan ng araw. Hindi ako nakikipagbulahan, Benito. Kaya humanda sila. Punong-puno na ako. Wala tayong ititira. Lalo na yung mga nagmamatigas. Isa na roon ang matandang babae na nagpaligo sa atin ng kanyang ihi. Si Lola Ingrid? Oo, tama ka. At pagsisisihan niya ang kanyang ginawang pambabastos sa atin. Isang araw, habang papauwi ang maglolang Ingrid at Pipoy dahil inabutan na sila ng dapit hapon mula sa ginawang pagbisita sa isang kaibigan na merong sakit.
Binabagtas ng maglola ang daan papauwi sa kanila. Mula sa babaan ng sasakyan ay maglalakad pa sila papunta sa kanilang tirahan. Wala na kasing jeep na pumapasok doon, maliban na lamang kung may sariling sasakyan. Dahil hindi naman nagmamadali sa pag-uwi ang maglola, kaya sakto lang ang bilis ng kanilang lakad. Nag-uusap pa ang maglola habang naglalakad sila. May malaking bato silang napansin na nakaharang sa kanilang daraanan. Nagtaka ang dalawa. Lola, paano nagkaroon ng pagkalaki-laking bato dito sa daraanan natin? At sa mismong gitna pa talaga ng daan? Nagtataka nga rin ako, Apo. Ang tanda ko, wala tayong nakitang nakaharang na bato sa lugar na ito nang dumaan tayo kaninang umaga. Oo nga po, Lola eh. Baka naman may naglagay nito. Pero sobrang laki po nitong bato para buhatin at ilagay dito. Hayaan na nga lang natin. Dagdag isipin pa yan eh. Halika na, ituloy na natin ang ating paglalakad at papadilim na ng papadilim. Nilagpasan nila ang bato upang magpatuloy sa paglalakad. Nasa ilang metro pa lang ang nilalakad nila nang muli ay nakita nila sa unahang daan na kanilang nilalakaran ang isa pang malaking bato na katulad ng una nilang nadaanan. Hala! Lola! May malaking bato na naman! Oo nga, parang katulad din yung batong una natin nakita. Kaya nga po, Lola eh. Lumingon si Pipoy at tiningnan ang malaking bato na kanilang dinaanan at nilagpasan, pero wala roon ang naturang bato. Lola! Nawawala po yung malaking bato na dinaanan natin. Mukhang ito rin po ang batong yun. Ano? Imposible naman. Ano yan, naglakad? Hindi ko nga rin po alam eh. Pero wala talaga yung bato na dinaanan natin. Kung pagmamasdan niyo pong maigi tong bato, katulad po ng batong nakita natin kanina. Naku po, nalintikan na, Pipoy. Bakit po, Lola Ingrid? Pinaglalaroan tayo, Apo. Pinagkakatuwaan tayo na maligno. Sure po kayo? Oo naman, sure na sure. Humanda ka, Apo. Pinaghahanda pa lamang ni Lola Ingrid ang apong si Pipoy nang biglang gumalaw ang malaking bato na nasa kanilang harapan. Nagbago ng anyo at naging isang nakakatakot na maligno ito. Ganun na lamang ang pagkasindak ng maglola. Kulay itim ang katawan at may mahabang sungay na gaya ng sakalabaw ang kakatwang nilalang na nasa harapan nila. May balahibong makakapal at tila matitigas. Umusok pa ang ilong at tenga ng tumingin sa kanila. Hindi nagpakita ng takot ang maglola. Lola, ano pong nilalang yan? Hindi ko rin alam, Apo. May hinala akong ang bertud na taglay mo ang kailangan niya. Hoy! Pangit! Kung ano mang sadya mo, pwede ba? Tantanan mo na kami ng lola ko at umalis ka na sa daraanan namin. Chupi! Ano, pangit na marigno? Narinig mo ba ang Apo ko? Ang sabi niya, Chupi, umalis ka sa harap namin dahil hindi ako natutuwa sa'yo. O ano, hindi ka ba makikilos? O baka naman, gusto mong i-translate ko pa sa Bisaya, Ilocano o Waray? English, pwede rin. Baka akala mo, marami akong baon. Lola, parang sa English yata ang gusto nila eh. Ay, nako, teka lang. Hindi na pala English. Baka duguin lang ang ilong ko. Basta ang sabi ko sa'yo, halimaw ka. Umalis ka na sa daraanan namin. Mingala ang halimaw na mukhang kalabaw at umatungal, kasabay ng pag-usok ng butas ng ilong at bibig. Nasinghot nila ang usok na ibinuga. Pwe! Ang baho! Ang lansa ng amoy ng usok na binuga mo, halimaw ka! Buwisit talaga. Pati tayo binugahan. Waring napikon ang maligno sa panglalait ng maglola sa ibinuga niyang usok. Bigla nitong hinawakan sa katawan si Lola Ingrid at itinaas. Sira ulo ka bang halimaw ka? Bakit mo ako itinaas? Bitiwan mo ako! Lola Ingrid! Hoy! Bakit na maligno? Ibaba mo ang lola ko! Wag na wag mo siyang sasaktan at makikita mo talaga ang hinahanap mo! Ano ba kailangan mo sa akin? Ibaba mo ako! Pipoy, Apo!
Tulungan mo ako! Baka ako'y itapon ng malignong ito! Huwag po kayong mag-alala, Lola. Ako po ang bahala sa inyo. Iniunat at pinahaba ni Pipoy ang kanyang dalawang braso. Nanlaki naman ang mata ng halimaw nang makita niya ang tila mahabang ahas na pumaikot sa kanya. Sinuntok naman ng isang kamay ni Pipoy ang muka ng halimaw, samantalang ang isang braso ay patuloy na pumulupot sa katawan nito. Hindi ito makagalaw dahil humigpit ang pagkakapulupot sa katawan. Hindi makaganti ang halimaw dahil kasamang napuluputan ang kamay nito. Halos pasa-pasa na rin ang mukha ng kampo ng dilim dahil sa paulit-ulit na pagsuntok ng kamao ni Pipoy. Kaya naman, nabitiwan na nito si Lola Ingrid. Babagsak sana sa lupa si Lola Ingrid nang biglang pahabain pa uli ni Pipoy ang isa niyang binti na ipinansaluyon sa kanyang lola upang hindi ito bumagsak sa lupa. Hindi pinakawalan ni Pipoy ang halimaw hanggang sa mawalan ito ng malay. Nang hindi na ito gumagalaw, ay saka naman naging tila baseball bat ang isang paa ni Pipoy at pinalo nito ang halimaw kaya tumilapon ito sa malayo. Wala na ang kampo ng dilim, Lola Ingrid. Salamat, Apo. Abay kung wala ka, baka kung napano na ako. Siyempre po, hindi ko po kayo pababayaan, Lola. Nagyaya na ang matanda na ipagpatuloy ang paglalakad nila pauwi. Bumalik na sa dati ang mga braso at paa ni Pipoy. Nagugulat pa rin ako sa mga nangyayari sa'yo, Apo. Parang nanonood ako ng pelikula kanina. Nag-e-enjoy nga po ako, Lola Ingrid eh. Pero, bakit po kaya may malignong humarang sa atin kanina? May kutob ako, Apo, na bahagi pa rin yan ng pagtataglay mo ng bertud ng rubber tree. Isa-isa silang magpapakita para agawin yan sa'yo. Ako na po nagsasabi, Lola. Nagsasayang lang po sila ng kanilang oras. Akala yata nila makukuha nila sa akin to. Mapapatay muna nila ako bago nila makuha ang mutya. Kaya nga dapat sa lahat ng oras ay kailangan maging alerto ka, Apo. Dahil hindi mo alam kung kailan sa paanong paraan magpapakita sa iyo ang mga elemento ng dilim. Malapit na sa bahay nila ang maglola. Nag-aagaw na noon ang dilim at liwanag. Nagtataka naman si Lola Ingrid dahil hindi nakakandado ang pinto ng kanilang bahay. Samantalang tandang-tanda niya na ikinandado niya yon bago siya umalis kanina. Lola, baka po nakalimutan nyo lang. Senior na po kayo eh. Makakalimutin na. Pero hindi ako maaari magkamali, Apo. Tandang-tanda ko pa na isinarado ko to kanina. Bago pa makadagdag sa isipin niya kung bakit hindi nakakandado ang pinto, ay tuloy-tuloy na lamang silang pumasok sa loob at mas nagulat sila dahil sa kanilang nakita na nasa loob ng kanilang bahay. May grupo ng mga aswang ang naroon at handa ang mga ito upang sugurin ang maglola. Kaya napaurong sina Lola Ingrid at Pipoy. Nagmamadaling bumalik sa labas ng bahay. Sumunod naman ang mga aswang sa pangunguna ng dalawang aswang na tila kanilang lider. Yun ay ang aswang na sina Don Silverio at Benito. Pinamugaran ng mga aswang ang loob ng bahay natin, Pipoy! Ang kakapal ng mukha ng mga aswang na yan! Basta na lang silang pumasok sa loob ng bahay natin. Dahil gusto namin ay sa loob ng bahay hintayin ang pagdating nyo. Oo nga, para naman maging formal ang pag-uusap natin. Ano bang kailangan nyo sa akin? Gusto lang namin patahimikin na kayo para matapos na ang problema namin sa inyo. Ang kakapal ng pagmumukha nyo! Masyado kasi kayong pabida, nagmamatigas, kaya napuno na kami sa inyo. Teka nga, kung magsalita kayo para bang matagal na tayo nagkakausap. Oo nga po, Lola. Parang galing na po sila rito. Samantalang, ngayon lang po natin sila nakita. Tama na, maraming daldal. Walang pupuntahan na mahabang usapan na ito. Tutal, hindi na rin natin sila makukumbinsi pa. Kaya naman, ipinauubaya ko na sila sa'yo. Panonoorin na lang muna kita kung paano mo papatayin ang maglolang yan.
Yakang-yaka ko ito, boss. Kaya manood ka na lang kung paano ko babanatan ang buhay ang maglolang ito. Bumuelo na ang aswang na si Benito. Umatungal ng malakas na nakabuka pa ang bibig. Subalit naging mabilis naman ang pagkilos ng kamay ni Pipoy. Agad itong humaba at dumampot ng bato at isinilaksak sa nakabukang bibig ng aswang na si Benito. Napasigaw ang aswang dahil bumara sa bunganga niya ang malaking bato na ipinasok ni Pipoy. Tama lang yan sa'yo, aswang ka! Dahil pasaway ka! Sige, lunukin mo ng buo ang batong bumara sa ngalangala mo! Hindi naman makapaniwala ang aswang na si Don Silverio sa nangyari sa alalay niyang si Benito. Maging ang ibang aswang na kasama nila ay naroon din ang pagkagulat sa kanilang nasaksihan. Nagwawala at nagkikikisay si Benito dahil nahihirapang huminga. Hindi magawang tanggalin ang bato na ipinasok ni Pipoy sa kanyang bunganga. Sunod namang hinarap ni Pipoy ang ibang aswang na naroon. Simbilis ng kidlat ay pinadaan nito ang kanyang kamay sa mukha ng mga aswang. Pinatikim ng sampal ang mga nakahilerang aswang na tila hindi pa rin makapaniwala sa kanilang mga nakita. May mga aswang na nagtangkapang tumakas, kaya lamang mabilis na pinahaba ni Pipoy ang kanyang isang kamay at braso, kaya nahawakan ang aswang na nagtangkang tumakas at hinila yon pabalik at saka sinakal. Nakita ni Don Silverio na noon ay nasaan yung aswang na tila tagilid ang kanyang kalagayan. Sa halip na ang maglola ang mailigpit nila, ay sila ang mapapahamak. Kaya agad itong nagdesisyon. Habang abala si Pipoy sa pakikipagharap sa mga aswang na naroon, ay agad na binalingan ni Don Silverio ang kanyang lola Ingrid. Binihag ito ni Don Silverio at akmang ibabaon ang matutulis na kuko sa liig ng matandang babae. Maawa ka sa akin! Huwag mo akong sasaktan! Tumahimik ka, tanda! Pipoy, apo! Tulungan mo ako! Wala talagang kadala-dala ang kampo ng kadiliman! Gustong-gusto nila akong bihagin at gawing hostess! Hoy! Tanda! Anong hostess ang sinasabi mo? Hindi ako bugaw! Ano ba itong ginagawa mo? Di ba ginagawa mo akong hostess? Boba! Hostage yun! Hindi hostess! Mas marunong ka pa sa akin! Pwede ba pakawalan mo na lang ako? Huwag mo ako gawing hostess! Ang tigas talaga ng ulo mo, matanda ka! Hindi nga hostess! Hostage! Ay nako! Kahit ano pa yon, basta pakawalan mo na ako kung ayaw mo sumunod ka sa mga kasama mong aswang na natigok na! Tama na ang dada mo! Napakaingay mo! Nakukulili ang tenga ko sa ingay mo, tanda! Ano bang kailangan mo sa amin at ginaganito mo kami? Ang inyong lupa! Kailangan namin ang lupa nyo! Ano? Aswang na nangangailangan ng lupa? Di ba dapat lamang loob ang kailangan nyo sa amin? Wala ka ng pakialam doon! Samantala, nagtagumpay naman si Benito na maalis ang batong humarang sa kanyang ngalangala. Don Silverio, umalis na muna tayo! Wrong timing itong pagpunta natin! Uurong muna tayo, Benito! Opo, sa ibang pagkakataon na lang tayo bumalik. Delikado tayo dito! Aray, ang sakit ng pangako! Pinakawalan ni Don Silverio ang pagkakabihag kay Lola Ingrid at nagmamadali ng umalis ang mga aswang. Pero gaya ng kanilang sinabi, ay babalik sila upang maghiganti. Wala na ang mga kampo ng dilim na nanggulo sa maglola. Isang bagay ang kanilang natiyak, kung sino ang mga aswang na umatake sa kanila. Narinig niyo po ba, Lola Ingrid, ang sinabi ng dalawang aswang? Oo, apo. At hindi ako maaaring magkamali. Sila Don Silverio at Benito, ang mag-among nagpunta rito. Mga aswang pala sila. Kaya pala ganun ang ugali nila. Sagad na talaga sa buto kanila kasamaan. Dapat pala, tinuluyan ko na sila kanina. Hayaan mo na yun, apo. Siguro naman, dahil sa mga nakita nilang kaya mong gawin, ay hindi na sila babalik pa rito. Dapat lang, dahil may paglalagyan talaga sila sa akin.
Samantala, sa lugar naman nina Don Silverio at Benito, hindi pa rin sila makapaniwala sa kanilang natuklasan. Hindi pala pangkaraniwang bata ang apo ng matandang yon. Nagulat din po ako, Don Silverio. May kakaiba siyang kapangyarihan. Tama ka. Tila goma na humahaba ang bahagi ng kanyang katawan. Hindi magiging madali ang pagharap natin sa kanila. Tsak na, lalo sila magmamatigas. Pati ang ibang mga may-ari ng lupa. Dahil alam nila na meron na magpoprotekta sa kanila. Kahit na, hindi pa rin tayo maaaring tumigil. Dahil pangalan ko nakataya dito. Napakalaki ng tiwala sa akin ng mga taong naging katransaksyon ko para sa negosyong ito. Umaasa sila sa akin, Benito. Anong gagawin natin, Don Silverio? Nakita mo naman siguro yung nangyari sa mga aswang na kasama natin. Pati yung ginawa sa akin. Akala ko nga matitigok na ako. Hanggang ngayon ang sakit pa rin ng pangako. Mahirap yatang pasakan ng bato sa ngalangala. Mag-isip tayo ng paraan, Benito. Hindi pwedeng wala tayong gawin. Malilintikan tayo pa nagkataon. Para na rin nating hinanap ang ating kapahamakan kapag wala tayong nagawang paraan. Pero paano, Don Silverio? Nakita mo siguro na parang goma na humahaba ang parte ng katawan ng batang yon. Maaring may kung anong mutya o anting-anting na nakuha ang bata. Yan din nga ang iniisip ko, Benito. Kaya dapat may magawa tayong paraan upang hadlangan siya at mailigpit natin sila. Sa ganung paraan, wala nang kahirap-hirap na mapapasa atin ang mga lupang kanilang maiiwan. Tama ka, Don Silverio. Dapat nating itaya ang buhay natin para sa lupang pagtatayuan ng laboratorio. Dahil kung hindi, hindi natin makukuha yun. Baka kung saan din tayo pulutin ito. Oo, dahil hindi papayag ang mga nakatransaksyon ko na mabigo. Buhay natin ang nakataya. Kaya patay na kung patay. Desperado na sina Benito at Don Silverio, kaya kailangan nilang gawin ang lahat. Kaya wala na yung atrasan pa. Samantala, nang magkita sina Atong at Pipoy, ay nabanggit din ni Atong ang problema ng kanyang mga magulang. Sila man ay tinatakot din ni na Don Silverio at Benito. Takot na takot nga sina Inay at Itay dahil pinakitaan sila ng baril. Gusto nila, umalis kami dun sa bahay namin. Napakasama talaga nila. Wala silang awa. Gusto na nga ng mga magulang ko na umalis na lang para wala na raw gulo. Ang ibig sabihin, isusuko nila ang lupa? Kung mamamatay daw kami, di bali na lang ang lupa. Importante, buhay kaming lahat. Atong, sabihin mo sa mga magulang mo, huwag nilang isusuko. Natatakot na kasi sina Inay Ako ang bahala sa kanila. Baka bumalik uli ang mga yun. Takutin na naman sina Inay at Itay. Kapag bumalik, sabihin mo kaagad sa akin. Ikaw ang bahala? Oo, hindi ko kayo pababayaan, Atong. Ikaw pa, magkaibigan tayo, di ba? Salamat, Pipoy, O ano, kumusta na nga pala yung mga kagat ng langgam sa kwan mo? Magaling na ba? Oo, pero siguro, ipapakagat ko na lang uli sa langgam. Loko ka talaga. Bakit naman? Masakit yun Para meron akong may pagmamalaki. Sabi mo nga, masyadong maliit Puro ka talaga kalokohan. Halika na nga, samahan mo na lang ako. Saan? Sa rubber tree na naman ba? Sa ilog, manghuhuli tayo ng hipon para may maiulam tayo. Sige. Pero yung promise mo sabi mo, hindi mo pababayaan ng mga magulang ko. Ipagtatanggol mo sila kapag nagbalik sila Don Silverio at Benito. Oo, syempre naman. Hindi ko makakalimutan yun. Saka, namumuro na rin sa akin yung mga yun dahil sa ginawa nila. Kaya nga sa susunod na pagkikita namin, makikita na nila ang kanilang hinahanap. Ayos! Ang tapang talaga ng kaibigan ko. Iba talaga kapag may kaibigan kang tagapagligtas. Basta, huwag ka pa rin maingay tungkol sa bisa ng Bertud. Oo naman.
ikaw rin, huwag ka rin maingay ha. Saan naman? Alam mo na yun, dun sa nadiskubre mo ng kagatin ako ng langgam. Nagkatawanan na lamang ang dalawang bata sa kanilang kalokohan. Magkaakbay pa silang naglakad papunta sa ilog upang manghuli ng kanilang mauulam. Samantala, merong ibinalita si Benito sa kanyang among si Don Silverio dahil may nakita na siyang paraan kung paano makokontra ang bisa ng bertud na taglay ni Pipoy. Nakahanap na si Benito ng paraan. Iyakin mo lang, Benito, na hindi ka papalpak. Don Silverio, pinag-aralan ko ito maigi. Basta kailangan, gagana ang naisip mong yan. Dahil kung hindi, huwag ka nang magpapakita pa sa akin. Huwag naman ganun, Don Silverio. Kailangan magawa agad dati ng paraang sinasabi mo. Hindi tayo dapat magsayang ng oras. Mamayang gabi rin ay babalik tayo, Don Silverio. Bakit sa gabi pa? Maaari namang sa araw. Mas magiging epektibo kung gabi. Kaya maghintay tayong dumilim. Ikaw ang bahala. Ang kailangan nga lang ay hindi tayo mabigo. Kapag gumana ang plano ko, Don Silverio, mahihingin sana akong pabor eh. Ang magiging kasunduan natin. Ano naman yon, Benito? Mangyaring, kasi, kailangan ko ng 20% sa anumang kikitain ng laboratorio na ipapatayo. Ano ka mo? Naihibang ka na ba, Benito? Ako nag-isip ng paraan kung paano natin makukontra ang bertud ng bata. Tapos wala akong mahihita. Aba, hindi naman pwede yun, Don Silverio. Sabihin mo yan sa mga kasosyo ko. Pero, Don Benito naman. Hindi mo kaya, no? Dahil hindi mo pa sila kilala. Ayaw nila na malalamangan. Kapag ramdam nilang nilalamangan sila, pinatutumba nila. Ikaw ba, Benito? Handa ka na ba para ipatumba? Don Silverio, siyempre hindi. Ayoko pa matepok. Gusto ko pa mabuhay. Wala pa nga akong jowa hanggang ngayon eh. Tapos matitigok pa ako? Kaya nga tumahimik ka na lamang, Benito. Huwag ka nang humihingi pa ng kondisyon o kasunduan para walang masamang mangyari sa'yo. Naiintindihan mo ba yon? Tumahimik na lamang si Benito. Tama ang sinabi ng kanyang amo. Mahirap kausap ang mga katransaksyon ni Don Silverio. Ganid at gahaman sa kita ang mga ito. Ayaw na malalamangan. Kaya madali lamang sa kanila ang magpapatay ng kahit na kung sinong babangga sa kanila. Kaya tama lamang na itikom na lamang ni Benito ang bibig at manahimik. Nang sumunod na gabi, ay gumayak na sina Don Silverio at Benito upang gawin ang kanilang plano. May dalang container si Benito nang makipagkita sila kina Lola Ingrid at Pipoy. Agad dinarayan ni Lola Ingrid ang dalawa nang magpunta ito sa kanilang bahay. Aba! Hindi pa rin talaga kayo dadala at nagbalik pa kayo dito? Akala nyo siguro, hindi pa namin kayo nakilala, no? Kayong dalawang mapagpanggap. Hindi namin alam ang sinasabi nyo. Huwag na kayo magkunwari pa. Alam na namin ang lihim yung dalawa. Mga aswang! Ganun pala. Kilala mo na kung anong pagkatao namin. Kaya gusto kong sabihin sa'yo na alam ko na kung paano ko kontrahin ang bisa ng bertud mo. Biglang binuksan ni Benito ang bitbit na container na may lamang tubig at pira-pirasong yelo. Lola, lamig! Wisit ka! Ano ginawa mo sa apo ko? Bakit mo siya binuhusan ng malamig na tubig? Tama lang yan sa apo mo, tanda. Habang nanginginig sa ginaw si Pipoy, ay biglang nagbago ang anyo nila Don Silverio at Benito at naging aswang ang mga ito. Tignan ko lang kung may magagawa ka pa. Ngayon na ang kamatayan nyo, maglolang pulpol. Apo, kailangan mo lang gamitin ang bertud. Lola Ingrid, ayaw pong gumana ng bertud. Nahihirapan akong pabain ang bahagi ng katawan ko.
Naninigas po ang mga braso at binti ko. Nanginginig po ako sa ginaw. Hindi maaari. Dahil yan sa pagkabuhos ng tubig na may yelo. Kaya ka naninigas. Kumana ang naisip mong paraan, Benito. May utak ka rin pala. Kontra nga pala sa malamig na tubig, ang goma. Sabi ko naman sa'yo, Don Silverio, maaasahan mo ko eh. Ano pang hinihintay natin? Bago pa tayo abutan ng liwanag, patayin na natin ang maglolang ito. At bago pa mawala ang paninigas sa katawan ng batang goma. Umanda ka, tanda. Hindi ko nalilimutan ang paliguan mo kami ng mapanghimong ihi. Ngayon naman, matitikman mo ang aking galit. Ibabaon ko sa leeg mo ang matutulis kong kuko. Sandali! Alam ko naman kung ano sadya nyo. Yun ay ang makuha ang lupa. Bakit? Nagbago na ba ang isip mo? Oo, payag na ako. Huwag nyo lang kami papatayin, maglola. Aalis na lang kami sa lugar na ito. Madali ka na ngayong kausap, tanda. Pinatagal mo pa papayag ka rin naman pala. Samantala, habang nakikipagkasundo na si Lola Ingrid upang isuko ang kanilang lupa, ay dumating naman si Atong. Dala niya ang isang sulo na yari sa dahon ng nyog na ginagamit niyang pantanglaw sa dilim ng gabi. Nakita niya ang kaibigan na si Pipoy na nasa isang gilid ng bahay at giniginaw dahil basa ang katawan. Pipoy, ano nangyari sa'yo? Bakit basang-basa ka? Hindi naman umuulan ah. Atong, ilapit mo sa akin ang dala mong sulo. Sige na. Baka mapaso ka. Mainit. Hindi. Yan nga ang kailangan ko eh. Ang init. Para mawala ang panginginig ko at mabawasan ang lamig. Kailangan ko ang init ng apoy, Atong. Dalian mo. Ilapit mo na. O ayan. Nilalapit ko na sa katawan mo. Maya-maya lang, mababawasan ang panginginig mo. Dahil sa init ng apoy mula sa dalang sulo ni Atong, ay unti-unting nawala ang panginginig ni Pipoy. Nakaramdam siya ng init, kaya ang kaninang paninigas ng kanyang katawan ay unti-unting nabawasan at dahan-dahang nawawala. Ayun, naigagalaw ko na ang mga braso ko. Nagagawa ko ng pahabain uli gaya ng goma. Pipoy, ang Lola Ingrid mo. Iligtas mo siya. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Pipoy. Agad niyang pinahaba ang kanyang mga braso, maging ang kanyang leeg patungo sa kinaroroonan ng aswang na sina Don Silverio at Benito. Nakaharap si Lola Ingrid. Ikinagulat yun ng dalawang aswang na hindi na nakakilos pa dahil agad na pumulupot sa katawan nila ang humabang braso ni Pipoy. Anong nangyayari? Bakit pumupulupot sa katawan natin ang kamay ng bata? Humaba na uli! Don Benito, ang bertud na taglay niya, may bisa na naman! Palpak ka talaga, Benito! Palpak! Galit na galit at nanggigigil si Pipoy. Hinigpitan pa niya ang pagkakapulupot ng kanyang mga braso sa katawan ng dalawang aswang. Talagang ang sasama nyo. Kayong dalawan dapat na mawala. Ah! Hindi ako makahinga! Hindi ako makahinga! Oh! Nasasakal ako! Nasasakal ako! Tama na! Aray ko! Ah! Aray ko! Mga hayop kayo. Katapusan nyo na! Nanggigil na ng tuluyan si Pipoy. Mas lalo pa niyang hinigpitan ang pagkakapulupot hanggang sa lumuwa ang mata ng dalawang aswang. Lumabas din sa kanilang bibig ang maraming dugo na magkahalong itim at pula. Lumalagotok din ang kanilang mga buto dahil sa mahigpit na pagkakapulupot ng tila gomang braso ni Pipoy. Tiniyak ni Pipoy na wala ng buhay ang dalawang aswang bago niya ito pinakawalan. Nang bitiwan ni Pipoy ang walang buhay na sina Don Silverio at Benito, ay biglang umatake sa kanya ang iba pang aswang na naroroon. Kaya lang, tila mga papel lamang itong dinadakot at nilalamukot ng malaking kamay ni Pipoy. Dahil nakita ng ibang aswang ang nangyari sa kanilang kasamaan, kaya hindi na umatake pa ang iba. Kundi nagsipagtakbuhan ng mga ito papalayo at ganap nang nawala
sa kadiliman. Sa pagkamatay nila Don Silverio at Benito, ay nagkaroon na ng katahimikan ang Baryo Catalina. Wala nang ganid na nilalang na ibig kumuha ng pag-aaring lupa nang doon ay naninirahan. Hindi na rin maisasakatuparan ang pagtatayo ng laboratorio ng ipinagbabawal na gamot. Napigilan ng bertud na taglay ni Pipoy na galing sa rubber tree ang salot at hilakbot na mangyayari sana sa baryo. Ligtas na sina Lola Ingrid sa kasakiman ng mga taong gaya ni Don Silverio. Kung meron man dumating na ibig gumawa ng masama sa Baryo Catalina, hindi na ito magtatagumpay pa dahil ang bertud na taglay ni Pipoy ay mamamalagi sa kanya upang protektahan ang mga tao sa kanilang baryo mula sa mga taong mapagsamantala, masasamang nilalang at mga elemento ng kadiliman. Sadyang ang mundo natin ay nababalot na ng kasamaan, subalit huwag tayong papatangay dahil mas mainam pa rin na manatili sa ating puso ang kabutihan tungo sa pagkakaroon ng kapayapaan.